hello. Magandang Miyerkules po ng umaga. Anong umaga? Hapon na ngayon. Hapon. Inaantok ako, ano ba yan? Ito po si DJ Ronnie, kasama po ang ating magandang co-host, ang aming magiging congresswoman sa 2028. Grabe, nakakatawan sa sektor ng may kapansanan. At kami po tuwan-tuwa ngayong hapon sapagkat after a while ay andito uli ang inyong DJ Ronnie. Medyo marami yung trabaho, maraming ganap, ika nga, no? But of course, ang aking co-host for this afternoon, Congresswoman Celia Garcia. Good afternoon, ma'am. Gandang hapon po sa inyong lahat. Hi, Ron. Ang sarap ng tawa mo, ha. Gusto ko rin batiin si Miss Bianca Garcia. Salamat po for a very, very productive evening with us last Friday. Thank you very much. And looking forward na ma-implement po namin yung napakadami yung itinurong magaganda. Thank you, Miss Bianca. Nasaan ka man? We're very appreciative of your service. And of course, salamat din po kay Art Letim dahil sa kanya, kasama natin ang ating mahusay na panauhin this afternoon. And of course, kay Yusek Domingo ng Department of Health. Yung opisina po niya ang nag-facilitate nito, kaya kasama po natin ang ating mahusay na panauhin. How are you, Ma'am Celia? I'm good. Thank you, Ron. Anong masasabi mo sa 6.8 billion daw na asset ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio? Ay, We'll see. Tingnan natin kung see. totoo. Yeah, we'll see. Anyway, at least naman dire-diretso yung impeachment trial na yan. Napakaganda yan dahil sa pareho may pagkakataon ang magkabilang panig para ipaliwanag sa bansang Pilipinas ang whatever issues surrounding them, no? At maganda rin ang balita, extended ang ceasefire. Kaya medyo, bagamat nagloloko pareho si US at si Iran, wag naman tayo isali. Sila na lang, ano? Kung pwede nga lang sana. But of course, lagi may implikasyon ang mga away ng mga malalaking bansa sa ating mga maliliit na nasyon tulad ng Pilipinas. Kaya wag na natin silang munang masyadong problemahin kasi may magandang balita ang ating panauhin ngayong hapon. Ipapaliwanag niya sa atin, Ma'am Cel. Alam mo, hindi ko alam na may batas pala na bawal mag-detain o hindi magpalabas ng pasyente. Ang alam ko kasi noon, lalo sa public school, public hospital, kami tumatakas. Bakit kailangan tumakas? Yung iba daw, yung bagong anak na sanggol, nilalagay sa supot, nilalagay sa bag para hindi makita ng gwardya, para makalabas, ano? May ilan pala, meron tayong RA 9439 ba yun? Tama ba yan? Na para sa para hindi na kailangang maging mahirap lalo ang mahirap. Kasi ang kadalasang biktima ng ganitong pagtakas ay ang mga mahihirap dahil sa kawalan ng pambayad sa ospital. Yes. No? Oo. So ngayon, tutulungan tayo ng ating very qualified at ito, SESO 4. Ma'am Celia, kaseso ko ito. Kaya lang ako walang ranggo, siya may ranggo na. Magkakaroon ka na din soon? Sana po, sana. But okay, without further ado, patapos yung mga ilang pahapyaw ng mga balita natin. Kasi ang akala nila dito sa inklinasyon, hindi natin pinapakialaman yung mga current issues. Hindi po. Alam po ng inklinasyon yung mga current issues na yan. Kaya huwag kayong hindi manonood sa inklinasyon para malalaman din ninyo yung nangyayari sa paligid. Again, Ma'am Celia Garcia, please do the honors of introducing our very able and qualified resource person. Go ahead, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating pong panauhin ngayon ay si Dr. Annette Bitan, Director 4 ng Health Facilities and Services Regulatory Bureau ng Department of Health. Siya po ay isang registered civil engineer at registered nurse din, dalawa. Wow! Meron po siyang master's degrees in public health from the UP Manila and professional
Science Masters in Food Management from Western Mindanao State University. At dati po siyang Director 2 ng Food and Drug Administration sa West Mindanao Cluster. Magandang hapon po, Director Annette. Magandang hapon po, Ate Celia, and kay DJ Ronnie, and to all our listeners this afternoon. Yun. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat Oo, po ang sa ganda invitation ng- dito. O, yan po ang Mukha- litrato ni Dr. Annette. Ang ganda. Syempre. Doc, huwag kang Welcome, magagalit. Director. Oo, Director Hernandez. Gaano katagal na po kayo sa gobyerno? Opo. It will be my 34 years this year. Wow, nakakaingit ka Last naman. April, it's my 34 Nakakaingit years. ka, Doc. How many years more? Yes po. With all due respect, how many Well, more years? depende. If the Lord will give us the blessing, I can still work up to 7 years more Wow. before retirement. Wow, 15 lang ho yata kayo nung nagtrabaho kayo, Director. Oo nga, gaano po ang edad niyo No. nung kayo nag-start sa gobyerno? I think 26. 23. 23 years old. Oo. Bakit naman, Very Doc, young looking, Ron. bakit naman, Doc, sa gobyerno mo piniling Yeah. spend ang iyong halos buong kalahati ng iyong buhay? Bakit po hindi ba tayo nagkaroon ng opportunity sa private, Director? Why government? Well, basically, Yes. nung nag-start talaga ako, wala akong inisip whether private or government. I just wanted to work. So I started with DPWH actually as a contractual doon. And doon ko rin, kasi at that time when I took my exam, doon lumabas ang result ko. As civil engineer ako that time. So that's sa DPWH ako. Then after a year, I think as contractual, I decided to take law. So I also have background in law. I took law, but I did not finish it. Yeah. Then nag-work naman ako sa DBP. Bangko naman po yun. Nung nasa bangko na ako, okay naman po ang trabaho sa bangko. Medyo pagod sa bangko, lalo na pag Yes. government because kailangan lahat, yung parang ang even your weekends, you have to work, even walang yes. pay. Ganun Yes. doon. Kailan po kayo nasa Yeah, you have DBP, to, ma'am? I think that was 1993, 93, mga 6 months lang kasi ako sa DBP sandali po. lang. Sa Zamboanga po yun. Because I'm Zamboanga. from Zamboanga. Oo. Diyan ako hindi pa nakakarating. Ma'am Annette. Diyan pa ako hindi nakakarating sa Zamboanga. Magandang Zamboanga. Oo nga, Yeah. oo. Maganda. Anyway, And kaya po naman actually, my birthplace is Basilan. Yeah, go ahead, DJ Ron. kaya naman po kami doon nagsimula, Director, dahil sa napaka makatao ng pag-uusapan nating batas, ano? Kasi in Yes. one time or the other, lahat tayo na ospital naman di ba? At isang napakasakit Yes. na kondisyon, yung wala kang pambayad, wala kang maibayad sa ospital, di ba? Wala kang Totoo po. oo. So kaya po tamang-tama ang inyong pinagmulan. Kumbaga, you started from humble beginning. Kayo po ay talagang kumbaga ay pinanday ng panahon, no? Sabi nga namin sa Tagalog, kayo ay parang talagang yung inyong mga karanasan hanggang ngayon ay tamang-tamang it's a wealth of experience, no? And So, nurse siya, Ron. Nurse. And nurse So, siya. naiintindihan niya kung ano yung mga pangyayari dun sa ospital at sa mga pasyente. Yeah. Oo. Nagtrabaho din, nag-start po ako sa Department of Health 1992. So yung sinasabi kong, before pa pala, sa DBP I was in 1991 pala. Kasi 1992 I was with the Department of Health. I was assigned in the field. I was in Basilan. So I know about public health too, and I also meet a lot of people in the Oo. different Oo. Okay. Now siguro po, kung okay lang, Director, we proceed with our main menu for this afternoon. Yes, sure And po. tulungan niyo po kaming maintindihan itong
isa sa pinakamagagandang batas siguro, ewan ko kung sa mga hospital owners, magandang batas din to. But ano ho ba, itong 9439, what are the salient points that you can share with us? Particularly yung pong interest ng persons with disabilities muna. In general, ano po muna itong batas na ito para sa inyo yung mga salient points na dapat maintindihan ng simpleng tao na gaya namin? Okay. So, ang Republic Act 9439 or we call it Anti-Hospital Detention Law, ito po ay ginawa ng gobyerno para sa mga taong disadvantage mostly. So, the Republic Act 9439 ay batas na nagbabawal sa mga ospital na mag-detain or magkulong ng mga pasyente, buhay man o patay, dahil sa hindi nababayarang hospital bills. So layunin nitong protektahan ang karapatan ng mga pasyente, lalo na yaong mga mahihirap, upang sila ay makalabas ng ospital kahit hindi pa bayad ang kabuuang gastusin. Ito ay nakakondisyon sa pagsasagawa ng isang promissory note at dapat ang pasyente ay nasa isang ward at hindi sa isang private room. Yun po ang sinasabi in gist ng law. Okay, Walang ma'am. sinong pwedeng makulong or ma-detain kung hindi ka nagbabayad ng hospital bills mo. So kung paano mo to gagawin, dapat magbigay ng promissory note, kwento sa hospital. Yun po Opo, ang opo. basically ang 9439. Tapos di ba ma'am, ang katuwang nito, yung recently lang yung no balance bill, di ba? Using yung parang PhilHealth ward. Oo. Ito po yung ito namang no balance billing or zero balance billing ni Presidente na Oo. pinapa-execute kay Secretary sa aming Kay sa aming Secretary kalihim Herbosa, na si opo. Secretary Ted Herbosa. Oo, oo. Ito po yung mga ways to help them. Yeah. Like, for example, ngayon, because of the program of Secretary Herbosa with the President Marcos, ay yung pinapaano natin sa ngayon sa mga gobyerno pa lang tungkol sa pag nasa ward ka, hindi ka magproproblema kung anong babayaran mo kasi it will covered under no balance billing. Yeah. Kaya ko po natanong yon, in a way that is a complementary dito sa Yeah. dito sa But pinag-uusapan it's natin. not Oo. mentioned in the law, but Yes. it's kasi parang nauna na itong law eh. So Nauna itong po, si- nauna ito, ma'am, nauna. Yeah, na-implement kasi ito last year ni President with Secretary Herbosa for the Bag, no balance Oo. billing. Pero ma'am, bagamat, yes. Rod, tanong ko lang, karagdagang kaalaman lang po para sa ating mga manonood. Yun kung sinabi ninyo, dapat kailangan ay nasa ward po yung mga pasyente. Pero paano Yes po, di ba po, meron din pong opo. mga ospital na merong semi-ward? Sila po ba eligible din dyan? Meron po tayong description kasi medyo dito. I will describe you po ano yung private room ang sinasabi. Bawal kasi ang private room. Opo. So ang sinasabi natin, the private room is being described as ganito po. A single occupancy room or a ward type room divided by either a permanent or semi-permanent partition except curtains. Hindi pwede curtains. Not to exceed 4 patients per room who are admitted for diagnosis, treatment, and other forms of healthcare maintenance. Which means in simple, natin, kung more than 4 na siya, classified na siya as ward. Kung 4 siya to less, it is a private room. Oh, I see. Kaya pala hanggang 4 lang yung mga nasa private hospitals. Pag private, opo. Oo. Pero ma'am, di ba ang mga government hospitals, ma'am, meron din sila ngayong private rooms, no? Pero konti lang, no? Mas marami siyempre yung wards. Under sa Yes po, DJ Ronnie. Oo, Under opo. sa sa administrative order ng hospital, ng DOH, when you are a government facility or government hospital, 90% should be a ward and 10% can be a private room. Yan po ang sinasabi ng law. So para po ito... So ito sa po private naman, kabaliktaran. Yes. Yes, ma. Yes, Ate Celia. So ito Sa po law na private ito naman, covers kabaliktaran. also private.
hospitals. Yeah, the private naman po is 90% siya pwedeng maging pay, 10% Hindi. dapat yung yung Okay, yung parang okay. free, yung parang for So kahit nasa ano sila, basta nasa Ward. ward sila, eligible sila dito. Yes po, Ate Okay. Celia. Eligible sila sa no balance billing. No detention. Yeah. At saka Sa sa no government, sa detention. detention. Ah. Dalawa to, Naghalo-halo kasi. yung topic Oo, natin. pinahalo-halo ni Ma'am Celia. Pag sinasabi natin 9439, hindi pwedeng Mag-detain. ikulong o i-detain ang anumang pasyente, buhay man or patay, sa tungkol when they are in the ward. But when they are in the private room, this law doesn't cover them. And yun na nga, di-describe ko po, ano po yung private room na sinasabi natin dito sa IRR ng batas ng 9439. Yun. Okay. Sa pag-aaral po, ma'am, sa pag-aaral ninyo ngayon sa health sector, marami pa rin ho ba na mga nakukulong kahit na may ganitong batas na? Kasi parang walang pakundangan po, with all due respect or with all the highest regards, no? Sa mga private hospitals, alam ko po yung mga challenges ninyo na dinadaanan, pero marami po, ma'am, na mga private hospitals na hindi na tumatanggap ng promissory note. Ayaw na nila kasi hindi naman daw nasisingil. Paano ho babawi yung ospital kung ibabatayan po doon sa batas na pinag-uusapan natin, ma'am? Well, actually, ang law covers both si hospital and si pasyente. Yes Ang po. sinasabi kasi ng Republic Act 9439, Kailan kung po ito, sino mang doktor Director? or hospital, Anong year po ito? 19, ano po itong law na to? 2008. 2008, ma'am. 2008. Okay, so matagal-tagal na ha? Yeah, actually, it's due for revision. I think it's Correct. Oo. nasa nasa Senate kasi Yes. Senate Hontiveros is the one leading under sa health Yes, may correct. na po itong mga Correct. revisions na gusto nilang gawin. That is, sige po, Direct. So, You were saying, yung Sige po. sinasabi ko, as I was saying that under the old or the 2008-9439, ang sino mang hospital, doktor, or official na magpipigil ng pasyente o bangkay dahil sa hindi nababayarang bill, ay naharap sa multa na 20,000 hanggang 50,000 or kulong mula sa 1 buwan hanggang sa 6 na buwan o parehong parusa depende sa hatol ng korte. But ito po ang natin, no, na hindi naman po ibig sabihin na nag-promissory note, okay, they are free, no? They are free from not paying it. Ang protection para sa ospital ay pinapayagan silang makalabas ang pasyente pero may karapatan pa rin silang singilin ang hindi nababayarang bill. Maaring gumamit ng legal na paraan gaya ng civil collection cases para mapilitang magbayad ang pasyente. At ang promissory note ay nagsisilbing legal document na maaring gamiting ebidensya sa korte kung hindi natupad ang pangako ng pasyente. Ay, So, it doesn't mean that it will exonerate the Right. patient kung hindi sila nagbayad. pero Director, let's face it, reality on the field, ay ba't mo kayo didemanda yung mga iyan ay alala nga maibayad? So, ano po usually ang mga nagiging karanasan? Gaano po karaming na-issues, sa inyo pong nalalaman, gaano po karaming mga na-issue promissory note ang nababayaran at hindi nababayaran, Doktora, Director? So far po. Reality, sa sa inyong totoo lang, DJ Ronnie, in Opo. reality, Opo. we receive actually letters from the patient requesting like, tulungan mo po kami, meron po kami ganitong bill na sana'y maka-promissory note kami on a certain facility or hospital. Ang ginagawa po talaga ng HFSRB in our section yung sa complaint action unit, sinusulatan namin ang hospital. Unang-una, we just ask them a favor that you please release this patient on a promissory note. So sometimes actually most of the request na po umaabot sa office namin,
they're actually lodged on a private rooms, gano'n. Oo. So, Ah. ang nakita ko namang kagandahan, in our yung parang sa awa ng Diyos, walang hospital na nakita namin tumatanggi whenever we write. They would write us back, sasabihin nilang, actually si patient XXX has been discharged. We have executed promissory note, blah blah blah, mga gano'n naman. And sabihin din nila, we have exhausted our social, for example, yung mga PCSO, DSWD, Politiko. yung maipip ngayon, lalo na Maipip. lalo na si DOH, may maipip na ngayon, even with the private. So nakakatulong talaga yun ng malaki Pero- sa mga pero- nangangailangan. Pero Director, tayo lang naman, Yang maipip na yan. Yes, At kung po. ano-ano pang mga iba pang GL, ganyan, Kung yan baga naman ay inilalagay na direkta sa PhilHealth, ay di kay napakaganda na hindi na makikiusap ng gayon at charge na lang ng charge sa PhilHealth. Di ho ba? What do you No think, comment Director? po ako dyan. Tayo lang naman, No comment Director. po ako dyan. Director, Kasi tayo lang. unang-una, sir, Connie, yeah, unang-una, sir, nakita ko rin ang advantage and disadvantage. Sige nga po. Kasi Sige parang, nga po. for example, nasa hospital siya. Apo. Kasi mas madali, and when it's under PhilHealth, there are requirements that you have to meet, there are forms you have to fill up, just like the reimbursement, they are doing that. Diba? Well, now it takes them only 14 days, but before it was, ngayon medyo mas mabilis na daw as being also reported by the patient, by the hospitals. But then there are advantages and disadvantages, and maybe they have to look into ano ba talaga ang mas maganda. Kasi currently, everything is working well naman. Kasi parang marami namang what do you call in the benefits ba? Maraming nagka-beneficio. Nakikinabang po. Nakikinabang. Yeah. Oo. Opo. Pero and ako, Ronnie, yes, isip ko lang Congressman. naman, kung Kong. yung sinasabi mong automatic na PhilHealth, baka mas prone to abuse yan. Kasi yung mga iba namang mga tao, kahit na meron silang kakayahan na magbayad, basta makakalibre, ay lilibre. Masyado namang burden siguro yon sa ating health system. Kung ganong mga kaso na pwede naman silang magbayad. Ngunit itong ating batas na ito na nagbabawal nga na magdetina ng may sakit, kung may promissory note. At yun po yung requirement. Basta mayroon kayong promissory note because that would be the legal document na panghahawakan ng ospital. Yun po ay parang protection na din ng ospital. Well, not 100% guarantee, pero at least merong mahahawakan. At least may hawak ka, no? Yes. Pero di ka, Director po, di ka huyaan promissory note, pwede ba siyang maging tax deduction pag nagfa-file ka na? Pwede ba yung mag-fall under the magiging maintenance? Pwede ho ba yun? Parang well actually, it was specified naman under the Republic Act 9439 in the IR. But we had been coordinating with the BIR, and hindi ko lang alam kung na-close namin yun because it's parang it will be, yun na sinasabi niyo, mababawasan dahil parang losses yan naging losses incurred yan Opo, yes po. Oo. So yun din, kasi syempre naman po, yung private hospitals, meron din naman silang mga operating expenses, lalo na, Yes. di ba? Yeah. Negosyo yan Negosyo. Okay. So aside from those very, very important points, meron pa hubang dapat maintindihan ang sektor ng Pilipinong may kapansanan dahil yan po ang pangunahing audience natin dito sa inklusyon. Yeah. Pero Dito Ron, Director, Ay, bago lang po tayo pumunta dyan sa general provisions, gusto ko lang punta sa provisions for the persons with disabilities. Gusto ko lang kung sanang linawin. Ang nakalagay po doon sa isang provision sa batas, promissory note at or guarantee na manggagaling sa ibang tao. Paano po kung walang may gustong mag-guarantee? Di wala siyang Walang guarantee makuhang letter. guarantee. Pero dito uso guarantee Ang letter. sinasabi dito, ang pasyente o sino mang
sable sa pagbabayad or may Oho. collateral Opo. or co-maker, yun ang ibig sabihin natin, kamag-anak, tagapag-alaga or sponsor, ay dapat pumirma sa promissory note o kasulatan ng nangangakong babayaran ang natitirang bayarin sa ospital. So usually siguro Ate Celia in the reality, no, in the real world, most of them goes to their congressman, to the mayor to ask for help. I think if they are really indigent, they are entitled to ano naman. However, yun na nga prior to other things, the facility tries to exhaust yung mga help na kayang kunin from the other agencies that provides Yes. help. Yes. Okay po. Now, yung iba yung mga provision, yung mga iba pong mahalagang punto rito sa batas na ito na dapat maintindihan po ng aming sektor, ang Pilipinong may kapansanan. Dito po sa ating pinag-uusapang 9439, Director. Paano po ito dapat mapakinabangan ng may kapansanang Pilipino, lalo po yung ating mga nasa probinsya at mga mahihirap pong mga Pilipinong may kapansanan, Director po? What's your suggestion or advice po? Actually, DJ Ronnie, Opo. sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disability, that's the Republic Act 7277, right? Yes po. So, Correct po. meron po silang 20% discount at VAT exemption sa mga medical services. And kabilang Tama ang po mga yan. hospital bills, diagnostic fees, and laboratory services. Oo. Kaya automatic na mababa ang kanilang babayaran, no, para sa persons with disability. Lalo na, but however, meron pang ang additional ngayon, di ba? Hindi na kailangan, yung sa mga, parang hindi na kailangan i-present mo pa yung may booklet yung sa senior need pala yun. So, aside from this, especially if they are persons with disability, syempre, priority na rin silang tulungan, lalo na on the government hospitals. Everybody naman is given the opportunity to have kasi part yan ng gobyerno, universal healthcare. So kung sa private naman, ito yung automatic na pwede nilang yung 20%. Yeah. And of course, may mga private hospitals din tayo na may there's a MOA, Memorandum of Agreement with the DOH region about sa MAIP funds. Right po. Hindi rin pa rin sila sineseklude, pwede pa rin silang lumapit sa DSWD, PSO at the same time. Wala pong nagsasabi na dito lang kayo o doon lang kayo. Kung anong tulong na kakailangan nila sa gobyerno, lahat po ng yan ay malalapitan nila. Pero talaga ako po, Director, tsaka kung Yes Congressman po. Garcia, ang pangarap ko talaga, ako po kasi ang tagal kong sponsor sa radyo, ang Philippine Charity, yung PCSO, no, Ma'am, Director. Yes. Ang tagal ko pong 1994 na sa radyo na po ako, Director. At isa ko sa sponsors ko, naging patrons ko talaga hanggang 2016 ay ang Philippine Charity Stakes Office. Ako po'y napunta ron pag ako po'y kumukolekta ng aking, siyempre yung bayad sa advertisement. Ang dami po doon. Naririnig ko po, Yes. mga kasunod ko, ang sasabihin sa akin, Sir, pwede ho bang kami munang maunang? Bakit? Kasi po yung pasyente ko, papalitan na po yung dextrose. Hiniram lang po namin sa katabing kama namin. Parang ganon. Tapos, ando doon talaga nakapila, Director. Parang sa akin, ang hirap na nga ng buhay. Kasi mahirap din po ako Kaya parang ramdam ko rin po yun, Director, na bakit ba kailangan parang ganito ba talaga? Pipila ng ganito kaaga, magmamakaawa ka dahil yung gamot na ginamit mo ay sa gamot ng katabi ng kama mo, babayaran mo yon. Parang para bagang, kaya ako, ang pangarap ko po, Director, talaga ay yung mga hindi na kailangan pumunta kung saan saang ahensya. May card ka na lang, nandoon yun, tapos, di ba? Para naman di masyadong aba ang Pilipino. Parang ako nanliliit pagka ganun. Tapos meron pa rin po akong meron pong isang kamamatay lang na tumutulong sa mga bulag. Director. Siya po, mula pagkabata, nasa St. Scholastica's College, tumutulong siya sa mga bulag. Hindi nakapag-ipon sa kanyang sarili para lang itulong sa mga bulag.
Pagkatapos nung siya po ay nasa twilight years na ng kanyang buhay, nagkasakit siya, walang PhilHealth, walang ipon, kailangan pa rin ba niyang pumila? Kumbaga hanggang sa mamatay siya, dala-dala niya yung sama ng loob na yon na wala pala talagang proteksyon pag hindi ka nag-intindi ng mga ganon. So, sana siya na lang yung huling makakaramdam ng ganong napakalungkot na sitwasyon. Ang dami-dami niyang natulungan, pero halos wala namang tumulong sa kanya, Director. Pero ngayon kasi Kuya Ronnie, I think Opo. not only now, like for the past, I think 5 years already or ano na yan, once you are senior, like for example, even wala kang PhilHealth, meron na yang automatic ka na ma-register ng hospital. They called it end of use. Parang pag nandoon ka, you can already be by the PhilHealth, you can already avail yung PhilHealth insurance because Oo, ire-record oo. na lang ng hospital ng ganon. Pero And yes, all of us, we wanted that. No, kasi sino namang, and hopefully yung yakap din ngayon ng PhilHealth would be able to help in terms of yung mga medicines na inaano ng mga Pilipino, no? Hopefully na yung pati sa hospital din. ang naging agony niya, Director, is kailangan siyang pumunta doon sa pipila siya, Oh, na pipila ng ganon, tapos Nagtanda na, may sakit pa. matanda na may sakit pa, ganon. So medyo talagang nakakalungkot na ganito. But talaga sigurong ganon ang buhay lalo sa atin dito. But sa mga ganitong batas, Director, will you agree with me na somehow in the immediate future at na mapatupad ng tama, mababawas-bawasan ang mga ganitong sentimento Yes. naming mamihirap. Director? Tama po yeah. ba yun? Actually, I believe that the government and even the Department of Health is ambitioning that. Kasi, syempre, alam mo naman yung natin, we are a third world country, no? But, gusto rin, I think, nobody wants that may Pilipino suffer about this. Kaya, doon po ang patungo. That's why this universal healthcare, they want to implement it fully. Para lahat ng Pilipino, yung parang what you wanted to say earlier na parang hindi na maghihirap, pipila pa if wanted to help. I think everybody, especially when you are sa taas, gusto mong makita na napro-provide natin ang serbisyo sa mga Pilipino na hindi na maghihirap. Yes, sir. Siguro, Kuya Ronnie, yung lahat ng effort, everybody will be coordinating and will be pouring out the help so that we'll be able to elevate also yung, especially sa health needs ng mga Pilipino po. Okay. Director, yun pong sinasabi niyo yung universal health. Actually, mas maganda pa nga yung ating program na yan kaysa sa Amerika. Kasi tayo, basta sinabing matanda na, eligible ka na kaagad sa serbisyo ng gobyerno. Sa Amerika, hindi pwedeng ganun eh. Kailangan may contribution ka or meron kang naibayad na paano, meron kang insurance program. Pero dito sa atin, yun nga lang ang problema, paano maipapatupad ng maayos at paano natin maipapalaganap ng impormasyon doon sa talagang mga nangangailangan dahil karamihan po doon sa mga, sabi nga ni Ronnie, nasa malalayong lugar at yung mga mahihirap na yun, wala namang pinag-aralan. Hindi nila alam kung ano talagang gagawin, kung kanino tatakbo. And kung minsan, hindi po natin maialis yung talagang mga pribadong ospital. Pag hindi mo alam kung anong karapatan mo at kung ano yung entitlements mo, hindi ka makakakuha. Hindi magbayad ka, kung maghanap ka, magdilihensya ka. Pero napaka-importante nga po nung dissemination ng impormasyon na ganito at yung mga katulad ninyong officers na magpapalaganap sana ng tamang kaalaman sa lahat. Information, opo. Bale, actually, yes po. Lahat po ng hospital, para ipaalam natin sa mga nakikinig ngayon, lahat po ng hospital, meron po yung tinatawag natin na social services. Yes. Which Opo. means, which means na pag wala silang pera or whatever, they can go to that and ask for help para matulungan sila sa pagbayad. Lahat ng hospital, that is whether private or government, that is required. Kasi kami ang naglilisensya ng hospital. So, alam namin ano yung mga nire-require namin. So, required yan lahat. So, And minomonitor also po sila. priority din pala. Yes, Oo naman. yes. On that minomonitor. note, Director, with all due respect, Yes po.
Ito po'y both public and private hospitals. Yes po. Napakakulang po ng accessible facilities po. Halimbawa, pagka ho merong buntis na naka-wheelchair, hirap na hirap po doon sa hospital bed ninyo. Marami pong public hospital pa rin ang hirap ang mga kababaihang may kapansanan, lalo na Yes. po yung mga pilay, yung mga kapatid naming tawag small persons, yung mga maliliit no po, yung mga unano, ang tawag pero mali po yung term ko. But yung maliliit na tao, at iba pa pong, tapos isa pa ho, Director, na hindi mareklamo, kundi ipinagtatampo na inilalambing namin sa sana. Napakarami yung doktor na walang pakialam sa pagkatao ng kanyang pasyente. Halimbawa, kung ang pasyente bulag, hindi mo sinabing tuturo ka na, basta lang magtuturok. Yung gang, wala ho siyang, walang sensitivity. Walang pasintabi. Walang pasintabi, walang sensitivity. Ang marami pa rin doktor na dentista halimbawa, basta lang ibababa yung upuan, itataas, ibababa yung upuan. Siyempre, pag hindi mo nakikita yung ginagawa, ano ba yung... Ako nga po, Director, nung ako'y bata pa, siyempre, requirement ng eskwelahan na magpapacheck up. Opo. Kailangan ko daw x-ray. Mag-x-ray daw ako, x-ray. Yung siguro, yung mga nurses, hindi marunong first time mag-intindi ng bulag na pasyente. Hindi nila alam. Sabi ko, ano pa ginagawa pag x-ray? Yung isang pinsang ko na loko, para daw oven, isasalang ka daw sa oven. Lalo ko natakot. Di ba? Para ibig ko sabihin po, kung tama ang orientasyon at may care, at least care man lang, yung mga, lalo na gaya yung nurse, di ba? At marunong Yes, kayong po. at maramdaman ng pasyente na ayos, may kakampi ako, kakampi ko yung nurse. Ang problema, Doc, di tapos na x-ray. Kukunan daw ko ng dugo. Ganon. Ngayon, sabi nung nurse, naku, ang ganda ikanya ng mga daliri mo, tutoy. Sabi ganon. Sino nag-iintindi ng kuko mo? Ang gaganda ng kuko mo, ganyan. Akala ko naman siya, tontawakan ka, pinupuri ka. Mamayang konti, biglang may naramdaman akong tinusok, Doc. Masakit. Kinagat ko yung nurse. Kinagat ko yung nurse. Bata pa ako nun, Doc, nangangagat na. Anyway, kung meron ho sanang proper orientation, yung mga nurses, di ba? And sensitivity, at least enough sensitivity ng mga medical practitioners, mas madali po sana ang buhay ng pasyenteng may kapansanan. Do you agree with that, Director? Of course, Kuya. DJ Ronnie na. Kuya tuloy. Actually, when you talk about professions, no, it's actually under the PRC, Professional Regulation Commission. Kasi pag may nagre-reklamo sa amin about sa nurse, about sa doctor, pino-forward namin yan sa PRC kasi they are regulated by the Professional Regulation Commission. However, meron din yan silang mga respective society. So if you want to coordinate being a group na you can coordinate with the PMA, with the PNA, However, yung mga Doc, like Philippine Medical Association. Para yung parang ito ang na-observe namin sa mga doktor, well, they can discuss it as part of their di ba? Yung parang topic. However, Director, my point is, being a licensing body, is it part of your checklists that facilities should be accessible to all in the hospital? It's not actually when you talk about facilities, this government or private, they should be available to everyone. That's given. Hindi yan pwedeng sabihin bawal dito, bawal doon. Walang ganon. I think that's a given. So, That's a given. yeah, ang sinasabi natin, when we, each type of facilities, may services yan na dapat available. That's what we look into. For example, sasabihin ni certain facility, mag-apply ako ng lisensya as hospital. Kung anong level siya, level 1, level 2, level 3, that's different. Iba-iba po ang kanilang mga serbisyo. So kung level o may infirmary pa. So ang sinasabi natin, kung pumunta ka sa hospital, tapos yung serbisyo ay available doon, that is already, you can avail of the services, especially
yun lang nga ang sinasabi natin, no? Iba siyempre pa rin sa government and sa private kasi sa government, siyempre mas marami ang ward, sa private, mga 10% lang. So hindi natin alam ang mga experiences ng mga pasyente, but as I am saying, nobody can deny your access because there's also this, what's the other law aside from the retention? The anti-deposit law, yung when you go to, when you go to a hospital, lalo na in emergency po, in emergency, hindi nilang pwedeng maghingi muna sila ng deposit bago kanila tingnan. Lalo na pag emergency. That's that's another law po. That which is openly violated by so many private hospitals. Meron din namang mga reklamo, but we have we call that, HFAB, Health Facilities Oversight Board. Para kung may magreklamo sa mga anti-deposit, doon po na i-straight. And we we investigate po yung mga ganon. Right. Okay. Since you have, tingin ko you have comprehensively discussed this law at ngayon alam na namin din, ang medyo magsa-sidetrack lang ako ng konti, Sige, sir. Director. Kasi isa po sa Sige po. problema ng Sige. isa po sa problema, Director, po ng aming sektor, yung napakamahal na gamot. Kahit na may mga 20% discount na, lalo po dun sa mga persons with intellectual disabilities po, ang mamahal po ng kanilang gamot, tapos kukunti pa yung mga butika na tulad ng mga branded drugstores na nag-o-offer ng 20%. Ang karamihang ginagawa po ng ibang mga drugs o maraming drugstore na hindi kilala, para kunyari makasunod sa 20%, tinataasan yung presyo ng gamot para pag nagkwentahan, nakasunod din nga naman. At saka ang daing po, dati po kayong taga-Bureau, o taga-BFAD, Bureau of Food and Drugs. FDA. Dating FDA, ang sabi ho ng mga may butika, bakit kay kanya ang gobyerno pinipilit kami magbigay ng 20% sa mga senior, sa persons with disabilities? Ang tinutubo naman namin sa gamot, wala pang 5% o 5% lang. Ano pong reaction nyo doon, Director? Well, unang-una, yung sa presyo ng ng mga drugs, it's under the pharmaceutical division. And actually, ang mga essential drugs, may price range yan. Minomonitor din yan ng Department of Health. May mga monitoring na ginagawa for the prices that are for the essential drugs, no? And nandoon yan sa PNDF, yung essential drug list, nandoon yan, yung minomonitor. Hindi yan sila pwedeng umakyat doon sa price na identified, but it's being done by other division, pharmaceutical division. Now, in the implementation of the 20%, it's not the FDA actually. The FDA is actually, sila ang parang regulatory body to check if you are following the Republic Act 7277. It's in the law. It's not the Food and Drug Administration, but it's under the law. The FDA are the ones executing or looking into yung pag-observe ng mga pharmacies of the discount for senior citizen. Actually, currently, di ba, hindi na parang noon kasi hiningi pa nila ang booklet bago ka maka-avail. So now, ngayon po, wala na halos ngayon. It was by our secretary for that. Oo. So, ang sinasabi nga po namin siguro, dapat magkaroon ng ibang approach. Kasi yung pong sinasabi yung essential drugs, unfortunately, hindi po ron kasali ang gamot na para sa aming mga kapatid na may intellectual disability po. Hindi po siya napabilang doon sa essential drugs. Kaya medyo mataas pa rin po. Like ano po ba yung mga medisina na you have in mind, yung ginagamit nyo po, yung mga PWDs? Yung pong mga nasa sektor ng intellectual disability po, karamihan po noon mga gamot na rare na mabili dito, no, at minsan ini-import pa ho yun na nila, kaya talagang medyo mahal po. Yung mga maintenance ng Ronnie, mga maintenance ng mga epileptics.
Yan, opo, mahal po yun eh. Hindi po basta-basta na bibili din sa pharmacies, sa butika. But anyway, Director, Yes po. not unless may habol pa si Ma'am Celia na Oo. questions. Meron pa sana ako itatanong tungkol doon sa Please ibang po, please. provision. Like, Oo. yun pong mga hinihinging guarantee or promissory note para doon sa mga lalabas na pasyente. Director, meron po bang mga ahensya na the agency itself, yung gobyerno, opisina ng gobyerno na pwedeng magbigay ng guarantee letter? O like yung DSWD po ba? Bilang ahensya, pwede po ba sila magbigay ng guarantee or yung LGU, yung opisina ni Mayor, ganun po. Currently, I know ang DSWD is really helping. They have. Kasi nagka-meeting kami ng DSWD and they have informed us about it. Actually, parang malaki nga yung inaano, parang may cash pa nga sila na binibigay sa pasyente. May pinapasa lang po ng requirement parang from galing sa hospital. And yung mga, I know may mga, kung I don't know now with the bagong implementing rules, alam ko meron yung ibang GLs din ang gagaling. And LGU can also be a guarantor on that and they can actually even just call the hospital na sasagutin nila. I know they can do that. So malalapitan Because po under sila the- ng mga mahihirap nating mga kapatid para makatulong. Yes po, ate. Pero yun naman pong tungkol naman po dun sa mga namatay, mga deceased patients okay. po. Yun po Sige. yun po bang proseso niyan ay pareho din sa pagre-release ng mga nagkasakit? Okay, ito. Bale, mag-start tayo sa release ng papers, no? Tapos sa patay. So, ang Opo. hospital ay obligadong ibigay ang release papers, death certificate, medical Opo. certificate, o anumang dokumento ng pasyente o pamilya kahit hindi pa bayad ang bill, basta nasa ward sila, hindi nasa private room, no? And then, kung namatay ang pasyente, hindi pwedeng ipiti ng hospital ang bangkay dahil lamang sa hindi nabayarang utang. Dapat ito i-release sa pamilya matapos pumirma ng required promissory note. So, yun talaga, dapat si pasyente makakausap ng hospital o admin on how they will solve kung yung kulang pa ba, kailan ba babayaran. They have to agree really on that. And yun na nga, they can also ask help from other agencies So hindi po kailangan na kunyari namatay yung pasyente mo sa loob ng ospital, kailangan meron ka ng serbisyo na galing sa punerarya bago ka i-release. Pwedeng ilabas lang ng Ay, talagang hindi. katawan. Yes. Wala silang pakialam sa serbisyo po ng like funeral. It's Opo. just it's the right of the family to get the body of the dead person in the hospital and to request yung kailangan na para mailibing, di ba? Karamihan kasi ng mga reklamong napupunta sa amin, nagre-request na sana bigyan kami ng death certificate kasi papalibing. Then we also write the hospital. Kasi pwede naman silang bigyan ng Xerox or ng copy Okay. para maipalibing ang Yun pong sinasabi ni DJ Ron kanina tungkol sa mga taong may kapansanan na nagkasakit nga at gustong lumabas ng ospital. Yun pong sinasabi niya, marami pong mga special conditions na kailangang maintindihan ng ospital tungkol sa mga may kapansanan. Gusto ko lang po sanang itanong, yun po bang inyong opisina ang nangangasiwa sa information dissemination about this law para po malaman, dahil meron nga pong sinasabi siyang yung disability sensitivity na kailangang malaman ng mga may kapansanan, lalo na yung mga babae. Ito, karapatan mo to, yung mga anak, hindi mo na kailangan, yung mga nagsishare pa ng bed, at saka yung paglabas mo, paano ba itong mga procedures na kailangan mong malaman. Yun po bang opisina ninyo ang in charge sa pagpapalaganap ng ganitong impormasyon at mga karampatang impormasyon na dapat malaman ng mga may kapansanan? Ate Celia, yung opisina talaga namin is only para sa standards ng hospital. And included doon po ang right of the patient. We require them to have that posted kung ano ang mga right ng patient.
However, we have a bureau, we have the Health Promotion Bureau. Opo. Sila po lahat ang nag-aano ng mga kung ano ang dapat i-inform. Yeah, there's a bureau. We called it the Health Promotion Health Bureau. promotion po. Health Promotion Bureau, opo. So Okay, so lahat po ng mga information para sa ikabubuti ng health ng tao, sa kung anong information that we wanted to disseminate, they are the ones responsible in doing the massive information drive. Throughout the Okay. country yan, throughout the country. Okay. Because So, respective regions has its health promotion officer. and meron po kaya, alam po ba ninyo, nakikipartner po sila sa mga NGOs, sa mga CSOs, para po Yeah, mga I'm organisasyon? Yeah, I think they have a lot of coordination also with Opo, kasi mas NGOs. madali yung pagpapalaganap through organizations. Yes po, yes po. Also, they have the multimedia platform as well. Meron po Oh, ba namang mga exceptions dun sa mga provisions? Like, kunyari, yan nga pong guarantee na yan. Wala exception yan. Basta hindi ka makakalabas talaga pag wala kang pirmang promissory. Lalo na Opo. kung nasa private room ka. Yung Ang exception po, meron po ang bang ganyan karamihan sa naman po, yung mga nakikita ko, based on experience lang, not sumusulat sila. Sabi ko nga sa inyo, may mga sulat kami natatanggap kung nasa private room sila, na nakukulang na ang pera nila, sasabihin Opo. nilang ganon. So, in our part, what we do to be able to help, although I know it's not covered, we still write the facility. We provide assistance by writing them na kung pwede ba, bigyan nyo sila ng pagkakataon na mag-ano ng promissory note. Even we know that they are not covered by this law. And most of the facilities naman, they reply in a positive way na they would inform us nga, as I mentioned earlier, that sabi nila, na-release na po namin tong si pasyente. Although meron din namang hospital, magsasabi, na-release na namin ang pasyente kahit hindi sila covered ng Republic Act 9439, which we also appreciate yung mga facilities na gano'n na bibigay ng tulong po sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun. Ron, Sa may akin, isa pang tanong dito. Yeah, please. Meron daw Go ahead. Meron daw bang prescription period po kung kailan pwedeng dapat mabayaran mo naman yung unsettled bills mo? Oo nga. Kahit Gano'ng na- katagal nga ho? Kasi ganito, di ba? Parang kontrata lang yan. Nakipagkontrata ako sa inyo. So, we agree, hanggang kailan mo ba to kayang bayaran? So, dapat si proponent, which is the patient or yung Opo. kamag-anak, may may nilatag siyang plano. Kung kailan niya babayaran, paano niya babayaran. Kasi klaro yun because it will serve as the legal document later if they will not comply. So, diba, it has to be stated sa anumang kasulatan na i-prepare nila kung magkano ang kaya niyang monthly o hanggang kailan niya babayaran or ganon po. Ganon po, klaro dapat sa kasulatan. Wala pong nakastate sa batas na only 1 year, wala. Depende po sa agreement of the two parties between the patient and the hospital administrator or the owner. So lahat po yun, basta lahat po yun nagkakasundo. i-accomplish bago po siya lumabas, yung agreement Oo. na yan? Yes po, dapat Okay. klaro po. Okay. Klaro. At bukod Okay, sa Ron. klaro, dapat recto, di ba, ma'am? on that note, Yes, sir. Director, Dr. Tan, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panahon na talagang buong puso at pagmamahal yung ipinaliwanag sa amin ngayong hapon. Baka may huling payo po kayo o inspirasyon sa ating mga Pilipinong may kapansanan at sa kanilang pamilya na lalo na sa pag-aalaga sa kanilang kalusugan. You go ahead po if you have some piece of advice to them po. Okay, so sa lahat po ng mga Pilipino, lalo na po doon sa mga persons with disabilities, gusto naming ipaalam sa inyo na ang gobyerno are here to help all of you, all the people. And marami pong serbisyo na inihanda po, lalo na po ang Departamento ng Kalusugan na nasa government facilities. And we also have support naman from other facilities like the private. And we also appeal to the hospitals, whether government or private, to also help these people, especially yung persons with disabilities, because they are the most people that need your help, especially when they are in your area. So,
Nagpapasalamat din po ako sa inklusyon at naimbitahan po kami upang maibahagi ng anuman po ang maitutulong ng Republic Act 9439 because if I may say that this law is malinaw na nagsisiguro na walang pasyente o bangkay na dapat pigilan sa ospital dahil lamang sa hindi nababayarang bill. Mahalaga po ito lalo na sa mga nangangailangan upang maprotektahan ang kanilang karapatan at dignidad. Pero gusto rin natin pong ipabigyang diin na hindi ito ibig sabihin na hindi na kailangang magbayad. May mga mekanismo po tulad ng promissory note at iba pang kasunduan para maayos rin ang obligasyon ng pasyente sa ospital. And sa huli po, layunin ng batas na magkaroon ng balanse kapag napangangalagaan ang pasyente habang nirerespeto rin natin ang karapatan ng mga ospital. And sa parating sinasabi ng aming kalihim ng kalusugan na sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Yun. Salamat po Director Tan at tatama yung sinabi niyo, bawat buhay ay mahalaga. Kaya itong bill na ito ay itong batas na ito, yung law na ito ay sumisira sa kasabihang kahit sa patalim kumakapit. Ngayon, sa 9439 kakapit, hindi sa patalim. Ano po? Dahil may nangangalaga ang gobyerno, dahil sabi nga Director, ang bawat buhay mahalaga. Salamat po sa panahon ninyo, Director Tan. Ma'am Celia? Thank you. Maraming salamat po, Director Tan, sa inyong mga impormasyon na ibinahagi sa amin. Gusto ko lang sanang i-underline yung pong sinabi ni DJ Ron na ito pong batas na ito ay napakahalaga sa ating mga mahihirap, lalo na po doon sa mga mahihirap na may kapansanan pa, sapagkat kung wala po sila ng ganitong impormasyon ay mananatili po silang napalubog sa pagkaapi. Hindi po sila makakakita ng solusyon sa kanilang mga problema kung hindi nila alam kung saan pupunta at kung sino ang tatakbuhan upang makatulong sa kanila. Kaya inaanyayahan po namin ang aming mga kapatid, ang mga organisasyon na sana po ay makipag-ugnayan kayo sa DOH, sa mga otoridad para po maibahagi natin sa ating mga kasama kung paano sila ay magkakaroon ng magandang buhay sa kabila ng kanilang kahirapan na hindi sila daranas ng pang-aapi tulad nga ng sinasabi ni DJ Ron, makakaahon sila sa napakalungkot na pwedeng pagkasadlakan kung hindi nila masusundan ang mga ganitong mga pangyayari at mga ganitong probisyon ng batas. Maraming salamat po, Direktor. Salamat po sa inyo. Okay, Salamat samantala po, Director, huwag kayo madadala at hindi ito yung huling usap natin. Yes at po, alam na po ni Director Ina na ibibigay niya sa inyo ang aking email address para mag-usap po tayo sa ibang mga bagay. Thank you, Director. Salamat. At bago po kami, pinapaalala lang po namin na huwag muna kayong aalis dito sa ating inklinasyon sapagkat meron po kaming mahalagang paalala na darating sa inyo. Samantala, sa ngalan po ni Ma'am Celia Garcia, ito po si DJ Ronnie nagsasabing inklinasyon now na. Maraming salamat. At ito po ang aming mga paalala sa inyo. Go ahead. Picture muna tayo. Sige, public service announcement muna. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David.
May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inklinasyon. Dahil sa Inklinasyon, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address inclinasyon@gmail.com 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 and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.